In the course of these incidents, which occurred during 2018, on two separate occasions, the police detained a child aged around 14 or 15 years old. On each occasion, the police wrapped the child's head in packing tape so no one could hear them scream, and then strangled the child to death with wire. It's difficult to imagine a more terrifying end to two lives that had barely even begun. And these murdered children were then sold to funeral homes who profited from their bodies. Ma'am, nasa Fort Valley kung saan tayo nakaupo ay nakita natin ang ilang mga kaanak ng mga biktima at nakita nga natin na sila ay naluha habang binabasa yung mga ebidensya. Kabilang sa mga nakita natin si Glory Pasco na namatayan ng dalawang anak at si Shira Escudero na namatayan ng kapatid. Samantala, isinulit naman na yung araw ng Defense Panel ang isang request to waive rights para di na raw umattend si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng review of detention sa Biyernes. Isinumite rin ang ilang liham na pirmado ni Duterte kung saan sinabi niya na ipinaalam sa kanya ng mga abogado niya ang consequences kung di siya dadalo sa pagpili. At yung pinakasaliwang balita, wala pa rin dito sa International Criminal Court, Israel. Maraming salamat kayo, Mami Dumari. May reminder to fans, Tika po sa Primetime King Dingdong Dantes ngayong talamak. Huwag magpadala sa misinformation at disinformation. Ayun, kung ano yun, I just clarified it, so it is what it is. Okay, yun. Sa sidelights ng induction at recognition ceremony sa mga bagong opisyal ng SPEED o ng Society of Philippine Entertainment Editors, ikinuwento ni Dingdong na hindi lang fake news ang issue ngayon, kundi ang maling paggamit ng artificial intelligence o AI. Mas malala pa doon, may marami nagpapadala sa akin ng mga fake na, na mga galing Facebook na nagbebenta ng produkto gamit ang mukha namin. So tinatanong ako, legit ba to? Kasi kung pinanood mo, para talagang kami yung nagsasalita, kami yung nasa video. So talagang nakakatakot. Samantala, tutok man sa upcoming anniversary ng Family Feud at GMA Prime Netflix series na The Master Cutter. Ever supportive father si Dingdong nang mag-fanboy ang kanyang bunso na si Sixto at ma-meet si Kapuso Comedy Genius Michael B. kamakailan. Alam mo, matagal niya sinasabi sa akin na I want to meet him, si Michael B. Kasi pinapanood namin yung mga videos niya. Sabi niya, you know, I only know three Michaels. Michael Schumacher, Michael Jordan, and Michael B. Wow! Sabi ko. So, kwento ko nga kay Kuya dito yun na kung may pagkakataon, baka pwede kong ipamig sila kasi yung request talaga sa akin ni Sixto yun. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings. Naalala pa magbabagala ng Quezon City. Habang nagbabakasyon sila sa Taiwan, ang dalang power bank ng isa sa kanila, bigla na sumabog. Ang barkada ni Nasieka, bumiyahe na makailan sa Taiwan. Pero sa unang natinaw ng kanilang bakasyon, sila nabulano. Habang sila nung kasi natutulong at sinacharge sa power bank ni Nasieka, bigla na lang sumabog. Nagulat ako, pati yung friend ko. Ang una po namin ginawa, pinatay po ng kumot yung apoy. Nag-alarm na po yung fire alarm. So, pinababa po kami lahat sa buong hotel. May mga dumating na po mga fire truck, pati mga bumbero. Agad naman daw na nakulang apoy. Pero pinagbayad daw sila ng 10,000 pesos para sa danyos. Ayon naman sa kanilang pagsisiyasat, may depekto raw ng power bank ni Nasieka. Kaya
Kaya mabilis ito nag-overheat at sumabog. Agad daw sila ng ibang pagdayan sa manufacturer ng power bank. At nangako ito ay magbibigay ng refund. Pasalamat naman si Michelle sa kabila ng nangyari. Di mahiya mo ng power bank. Tuloy ang kanilang gala. Nilagay pa rin po namin yung gift namin. Di mahiya mo ng power bank. Dahil lang dun sa nangyari, maapektuhan yung buong trip namin. Naging masaya pa rin naman Di mahiya mo ng power bank. Di hirap tayo ng power bank. Mas malaki ang bilihan per hour, mas maraming charge. Pero dahil sa Di hirap mo ng power bank. kapag may